So, welcome back everybody! And last time, ang episode namin is all about relationship with men. Yeah, healthy relationship. Nakaka-affect sa relationship mo naman with money! Yes! Okay, so by the way, this is Ray Garcia. And welcome to episode 3 of Relationship Club Podcast. Hi! Hi! I'm Jassy. I'm Day. So, let's talk about our relationship with money. So, Diba, growing up, survival tayo. Yes. So, growing up, wala talaga tayong nare-receive na money. Wala. Oo. So, Meron, pero ampol, ama. Ampol ba malaki? hindi. Maliit lang nila. oo. So, gumagawa tayo ng ways talaga para magka-money. Yes. So, meron tayong mga talagang side hustle. Kasi growing up, di ba, benta ka na ng benta ng mga kung anik-anik. O, para lang magkapera. So, go on. So, yung relationship kasi sa money, malalim yan eh. And siguro up until ngayon, dinidiscover ko pa rin or wina-workout ko pa rin yung relationship ko with money. Because money in, money out ako ngayon. Pero ngayon at this moment, nagkaroon na talaga siya ng great value sa akin na I have to save for, not for today, but for the future. So ngayon, ang pinafollow ko na si NFG, mga money guru. So, ngayon, natututo na ako how to invest. Yung mga ganun. So, yeah, I guess ngayon, medyo okay na. Pero, looking back, kagaya ng sinabi ni Sisi, ang dami kong tinry ng mga business. Kasi nga, paano ba siya nag-umpisa? Ayun! Ikaw din ang nag-trigger! Parang ikaw yung nag-inspire sa akin. Kasi ganito, di nagtatrabaho na kasi sila. Tapos, bata pa ako noon. Sila, nakikita ko sila, nabibili nila yung kahit pa paano mga wants nila. Tapos sabi ko, Sisi, bili mo nga ako, nangihingi ata ako ng pera sa'yo noon, naalala mo? Hindi ko na maalala. Sobrang bata pa natin noon, nangihingi ako Kasi ng pera. growing up kasi, scarcity talaga. Scarcity. Pero may baon ako, 20 pesos, 10 pesos, malaki na yun nung time na yun. Oo. Diba? Kami na-experience Nakakabili na namin. ako ng biscuit noon, candy, piso, 2. Kaya na-experience namin talagang walang baon. Okay. Ako parang hindi. Talaga? Kasi bunso na Grabe. siya. Oo. Bunso. Bunsong babae. Hindi ko din naranasan maging breadwinner. Okay. Kaya parang yung money sa akin, madali. Iba talaga pag bunso at saka panganay. Iba talaga ang experience when it comes to money. Kasi yung mga bunso, pwede naman niya mag-chill. Alam mo yun, kasi nandiyan naman si ate, nandiyan si kuya, mag-help, kanya wala. Yes. Pero pag panganay ka talaga, parang everything na kaya mong gawin talaga to support your family, especially if breadwinner ka. Coming from me. Oh. Yeah, oo. May mga Mahirap siya. breadwinner. Yes. Salute. Yeah. Yan. So yun, growing up, pero naranasan ko na na mangupit. Hindi naman mawawala yan. Bata talaga. Lalo na kapag survival Oo, mode. especially kapag talaga, yung pinagdadamutan ka talaga. Mangupit, Ng pera. mga nang hindi sa akin, naranasan ko yun. Talaga. Kasi yung gamit nila, nag-inggit, ganun. Kasi hindi, wala akong So, sabi ko sa kanya, ate, gusto ko bilhin din yung mga gusto ko. Sabi niya, kung gusto mo bilhin yung gusto mo, magtrabaho ka, paghirapan mo yung Yes, gusto mo. ako yung nagsabi nga Doon sa'yo. na. Naalala ko yan. Naalala ko yun na, Kasi, sabi ko, ate, gusto ko rin ng ganito, gusto ko rin ng ganyan. Nung bata ako. Ganun. Buti na lang ganun yung na-instill mo sa kanya. Tapos sabi niya, kung gusto mo ng ganito, paghirapan mo. Yun na yun. yun lang yung mali kong nasabi. Yes, paghirapan mo. Paghirapan. Kasi di naman kailangan paghirapan. Diba? So, negative belief. Negative belief, yeah. Naipasa sa akin. So, growing up, lagi kong pinaghihirapan. Naglalagay ako ng pagkain. Ang naisip mo lagi, kailangan paghirapan ko. Namasukan siyang labandera sa tita namin. Oo. Talaga? Oh my God, grabe. Oh my God, parang yung bunso namin ngayon. Kasi naisip ko, instead na magpapalaundry ako sa labas, sa kanya ako nagpapalaundry. Oo, diba? Pinapalap. Pero kasi- laundry niya, washing. Washing. Pero kasi yun naman yung... Pero hinahand wash niya. Sweet naman yan.
Pero kasi naisip ko para matuto sila na hindi yung pera is lagi lang nakukuha. Like, Labor. hindi pinaghihirapan, pero pinagtatrabahuhan para makuha. So, ayun. Parang yun yung ginagawa ko sa kanya, like, as a reward system. Kesa mapunta dun sa laundry shop. Tama. Ayun. So yun, ang dami ko nang sinubukan. Tapos, yung pera naman, nagkakapera ako. Yun, very entrepreneur kasi talaga ako. Tas, At least at a young age, may experience ka. Kasi experience pa rin yan eh. For you. Pero yun, wala. Nasasabi mo ba na unhealthy? Ano ba yung mga unhealthy? Wait. Alam mo kung ano yung positive na ano niya, na result? Kasi, ibig sabihin nun, kahit na gaano ka maghirap, you can make money. Yes. Kasi you know how to make money. Sabi nga ng mga friends ko, growing You up, can survive. Ang ganda ng mga feedback sa akin actually ng mga tao. Alam mo, yayaman ka. Talaga? Nakikita nila ako nagbebenta, naglalako. Kasi confident ako eh. Confident ka? Very good ako sa sales. Kapag nagbebenta ako, benta ako. Nakakabenta Nahihiya. ka? Hindi naman Okay. yung naman ako naman. Ayun nga yung kailangan, di ba? Confidence. Kaya, ngayon na pag-uusapan yung relationship with money, okay ako eh. Kasi kada gagalaw ako, may pera ako. Ganon. So, yan, nagtuturo ko guys. Action Gusto taker. nyo na Action taker. maging money magnet. So, yun. Yeah. Introduce ko lang yung course ko. Mag-enroll kayo. Yes. Tuturuan ko kayong gumawa ng pera. Yes, exactly. So, yun. Kaya okay sa akin. Hanggang ngayon, ganun din. Ang ganda ng relationship. Sasabi mo ba na ganun? Oo. Oo, kasi mindset mo yan eh. It's a belief na Actually, wala. Yun nga, nung naisip ko na, may bad relationship ba ako sa pera? Wala. wala. Wala akong maisip kasi... Pero siguro yung pag-iisipin ko lang na makakatanggap ako ng malaki. Parang dun na ako na... Na-overwhelm ka. Na-overwhelmed. So, anong ginagawa So, mo? may income Parang lang ako. Parang sanay lang ako sa Maliit lang. Yun yung gusto So ko ngayon eh. naman, kailangan mong i-practice na ma-maximize mo yung mental wallet mo. Yes. Napapractice naman yan. So it takes time. Yun Like paunti-unti, kunyari pag lumalaki yung kita mo, tapos next time ito. Pero journey din yan. Yes. Kahit Yung sa kasi mental wallet. Comfortable ako, confident ako na, ay, magkakapera ako. Ganun. Magkakapera ako, mababayaran ko yung mga bills ko. Which is nangyayari nga. Pero hanggang ganun lang yun. Paano naman yung ko? Yun yung wini-workout ko ngayon. Yes, nandun ako sa stage na pinapalaki ko yung income ceiling ko para magawa ko naman yung gusto ko. Tsaka kasi once you hit that certain amount of money, syempre dun ka na sa next stage. Kaya nga dun ko sabi na, yun yung sinasabi ko na it's a journey. Hindi yung agad-agad na sabihin mo, ay hindi, 500k yung gusto ko. Hindi naman siya ganun. Oo. So syempre pag na-hit mo, like for example, 100k, 200k, 300k, dun tataas yung mental wallet mo. So Yeah. ngayon, meron naman akong goal na income. Kaya, yun, working out naman ako dun. May tanong ako sa'yo. Okay. Nung nag-MMI ka, Anong nilagay mo na beliefs? Oo. Na anong nilagay mo dun na negative beliefs? Ako. okay. Nasa spender ako. Oo. No, ang tanong ko, di ba may mga tanong doon na ano yung mga negative beliefs Ayun, mo? yung money is the root of evil. Ayun, nilagay mo. Ganun. Yung mga ano lang, mga usual na sinasabi. Kasi, Oo, pero kasi yun nga, like what I've said, kapag ka kasi dinis, kagaya ng sabi mo, kaya kong mabuhay. yeah. Kasi ako ganun ako eh. Ganun ka din. Yun na yung naka-instill sa isip ko. Kasi, growing up ako, wala namang sinabi sa amin yung mama ko na wala akong beliefs na yung pera, ganto ganyan. Wala kaming ganun. Wala. Kaya ako parang, ang iniisip ko sa pera, ang laging sinasabi sa amin ng mama ko, kikitain mo naman yung pera. Ganon. Oh, ganun din si mama. Ganon lagi yung mama ko. Hindi siya nanghihinayang. Lagi tayo may pera. Hindi siya nanghihinayang. Ganon. Na darating din yan, ganyan pagpapalain ka, ganyan. So ako parang, yun, naisip ko na, nga, kikitain ko naman yan. Kaya hindi ako madamot sa pera. Kasi naisip ko lagi na, hindi, pabalik naman yan. Lagi naman ako nagkakapera. Ganon. So, maganda talaga yung meron kang mindset tsaka belief Yes. about money na positive. Yes. Yun. So, maganda yung relationship mo sa pera. Oo. Ganda talaga. Kita mo nga, nag-QL ako. Nag-QL ako nang hindi ko alam gusto ko kukunin yung pera ko. Basta alam ko, mababayaran ko siya. Ganun. Ganun yung Like, magkano yun? level ng Diba? wala sa sarili. Oo, tapos mo na yun. Hindi mo alam kung saan nanggaling yung pera.
Diba? Sabi ko, hello. Oh, yeah. Powerful guys. Yung mind natin. Oo. Kapag sinabi mo na kaya mo Limitless. makakamit ng ganitong kaya mo talaga. Totoo. Kaya dapat let's be positive. Yeah. Ako kasi yung relationship ko sa pera, Ay, doon ka siya, kasi panganay ko. Oo, mahirap yung naging relationship ko sa pera. Kasi growing up, nag-aaway lagi yung magulang ko about money. Ay, Talaga? Oo. Laging yun ang root of fight. Cause of fight pala. Nila. Oo. So, ayun, dahil yun ang lagi ko naririnig, ginawan ko ng paraan talaga na magkapera kami. Mm-mm. So, yung pera, di ba? At a very young age, namasukan siya ng katulong. Oo. Talaga? 16 ba? Actually, pinapasok ko lagi ni mama as katulong talaga. Kasi Talaga? Anong ginagawa mo? nagbagbantay ng bata. Nagbe-babysit ka? Mm. Tapos, yun, Ano yun, maghapon? Doon na sila nakatira. doon ako nakatira. Hala talaga? Tapos sinasahuran ka? Oo. Stay in, ganun? Oo. Actually, yung sahod, alam ko na pupunta kay mama kasi pangbayad doon sa mga utang. Oh my God, grabe. Tapos, ano pa, ang tawag dito, namamasukan din ako ng, Laba? hindi, yung linis ng kuko. Manicure. Manicurista, oo. Kaya nung nag-college Marunong ka ako, pala mag-manicure. kaya nung nag-college ako, parlor kasi kami before. Okay. Yeah. So, kaya nung nag-college ako, talagang ang baon ko talaga is, gagawan ko ng project or ng assignment yung kaklase ko, or ako yung maglilinis ng mga kuko nila. So, Ang galing. mahanap ako, uy, palinis ko sa akin ng kuko. 50 pesos nga lang, hirap-hirap mo. Oo nga! Oo nga, no? Tapos, 50 pesos. Ang hirap So, maglinis. ayun, yun para umincome lang. Tapos, kasi di ba nabanggit ko nga sa'yo, may mga dating site, no? May dating site ako na nakilala na foreigner na tumulong sa amin. Oo. Na nagbigay ng business sa amin. Yun yung, ito na, sabihin ko na, ito yung first millionaire. Oo. First millionaire kasi Binigyan siya ng 1 million. binigyan talaga ako ng Oh my 1 God, million. grabe. Oo. For business Yes. purposes. Kaya lang, Ano tinayo nyo? ayun, computer shop. Kaya may computer shop kami. Tapos, meron kaming yung Burger shop. Talaga? Tapos, Mga ano pa yung isa? Ano pa yung isang business natin? Yun na yun, no? Yun na yun. Oo, yun na yun. Ano nangyari? Wala na. Hindi na May sustain. pandemic kasi. Yun nga, yung Oo, nasira lahat. pandemic. Oo. Tapos, di ba nga, may parlor nga si mama. So, ayun. Yun na yung mga, yung mga naging, relationship with money ko, na, akala ko dati, sobrang hirap. Tawag dito, sobrang hirap mag-earn. Pero, na-realize ko ngayon na belief ko lang pala talaga siya. Yes. Oo, belief ko lang. Kaya nung nag-MMI ako, ang dami kong hinil na money wounds. Okay. Oo, money wounds talaga, money wounds. Ano ba yung MMI? So, yun nga, sa MMI, kasi millionaire mind intensive, yung isang way, naging way para mag-breakthrough ako. So, ayan, growing up kasi talaga, lahat ng money ko sa family. Kasi naging breadwinner ako. Yun, lahat talaga sa family. Pero sabi ko nga, hindi ako basta-basta bumibili para sa sarili ko. Unless, talagang sabi ko, kailangan ko rewardan yung sarili ko. Kasi, pinaghirapan ko rin naman yun. Kaya si Rai, hindi ko siya mabilhan ng mga gusto niya. Pero sinuport mo ko. Oo. Binilan niya ako ng oven. Oo. Talaga? Para magka-business siya. Nung nagkaroon ako, nung naging Kumbaga, course ako. I teach her how to fish. So he can Binilan feed niya ako himself ng for a oven. lifetime. Tapos yun, naging baker ako. Tapos sumakses yung bake shop. Online. Kasi home bake shop. Tapos napalago siya ngayon. Yung baker namin nasa Europe na. Ano nangyari? Tinigil nyo na yun? Doon pa rin siya, nagbe-bake pa rin siya ng cake doon. Ako yung nag-start. Ngayon? Tapos binigay ko na sa Until now? Oo. Talaga? bake siya doon. For occasions. Occasions, oo. Oh. Yun. So, yung mga money wounds ko, na-heal ko naman siya. And na-realize ko na it's not too late. Yes. To Kaya- heal your relationship. Kaya ngayon, ganito, di ba breadwinner kasi ako, di ba, ever since. So, talagang yung pera, hindi sa akin napupunta sa family.
So, kaya hindi ko siya mabigyan ng mga gusto niya. Kaya tinuruan ko siyang kumita kasi enough lang talaga yung sahod pang support sa buong family. Pagkain lang, Rent, ganyan. oo, Rent. lahat as in. Mm-mm. Minsan kulang pa talaga, nasanla pa yung ATM. Grabe. Tapos nagkasakit kasi yung mother ko nun, kaya naging breadwinner kami nung sister ko sa Europe. Yun namasukan din kaming katulong. Habang nag-aaral kami, para masustain namin yung pag-aaral namin, and at the same time, masustain namin yung family namin. Grabe pala, no? Tapos sobrang, kasi may sakit si mama ko noon. So, dahil may sakit siya noon, tawag dito, talagang, tas yung daddy ko, inaalagaan niya yung mama ko. Nung sila pa ha. Kasi ngayon, okay naman na kami kasi naghiwalay nga lang kasi yung parents ko. Yeah. And may nakilala kasi yung mom ko na talaga na sumusuport sa amin ngayon, yung stepfather ko. Yes. And talagang nasa healthy relationship naman kami ngayon ng family. Yes. Yun, dalawa yung father ko na Nagsusupport sa amin nagsusupport sa amin ngayon. Yes. Ako din pala may nahila kong bond sa Relationship with MMI. Okay. Kasi 'di ba nga, in-instill mo yung belief mo sa akin na kailangan kong paghirapan. Yeah. So talagang ako kayod ganun. Ko hustler ako, lahat ng Hindi siya mapakali na wala siyang ginagawa. Oo. Trabaho. Kaya Gusto ko talaga laging Kaya tinuruan ko siya mag-slow down. Uy! Pero ito yung natutunan ko sa MMI. Simula nung nabago yung belief ko na it takes creativity to make money. Doon na nag-function yung brain ko. Na, Skills. Paano yun? Paano ako maging creative? Paano ako magkakapera? Kasi challenge ko yung sarili ko. Challenge ko yung belief ko. Na kasi gusto ko freedom. Thank you. Thank you din kasi you invested on me. Yeah. Siya kasi yung nag-enroll sa akin sa MMI. Siya nagbayad? Sabi niya, Sisi, Lagi kong umatid ka doon, Kaya nung binayaran ko na. Kaya nung nag-aaway talaga? Kahit hindi ko gusto, parang, sige. Sayang yung bayad niya eh. Binayaran ni ate, sige, pupunta ako. Kaya Ganun pa ako noon mag-receive pag Alay. alam mo ba na lahat Nakakainis oh. ng enrollment Kasi hindi mo niya naman ako gusto. lagi. Oo. Sabi ko, gusto ko siya mag-improve talaga. Kasi nakikita niya yung potential sa akin. Oo, kasi Na ang lagi galing siya ko talaga. nagsistruggle eh. So sabi ko, sayang naman kung hindi mo malalaman yung mga alam Yeah, Yun oo. yung MMI, kaya dun siya natulog kay Oo, yun na yun. sa dati kong apartment. Kaya, So yun, hanggang sa ko noon, hindi ko na tinapos yung school kasi ganun nga na naboboring ako sa school. Gusto ko So hindi ka na nagtapos ng college? Gusto ko hindi rin ako nakapagtapos gusto ng ko, college. talaga ako Nag-giveaway laging- ako. Gusto ko laging hands-on. Same mindset pala tayo. Ako kasi, Hustlers. natapos ko naman yung pag-aaral ko. It's just that hindi ako nag-OJT kasi housekeeping yung OJT, tas bartending. Ayoko na ganun. Yung taga-ano ka na Oo. sa hotel, like, taga-ayos ka na. Pero we're not looking down naman. Yeah. Oo. It's just that yung preference kasi Yeah. namin is iba talaga. Tsaka kasi gusto ko nang kumita ng pera. So, ang hinahanap ko na talaga doon trabaho na. So, hindi ko na talaga siya tinapos. Tapos, nung nag-earn ako ng money, parang sabi ko, hindi ko naman kailangan yan kasi in real world naman, ang kailangan ko lang talaga is mabuhay, kumita ng pera. And once I'm earning naman, wala na yun eh. Ganun yung learnings ko. Diploma or diskarte? Diskarte ako. Lagi ko yan sinasabi sa mga kapatid ko. Pareho. Kasi kung Lagi ko yung sinasabi sa mga kapatid ko, pero yung pangalawa kong kapatid, kasi ako, yun nga yung naging background ko, yung panganay namin, ganun din, hindi rin nakatapos. Pero yung sumunod kasi sa akin, yung engineer, iba yung prinsipyo niya. So, sa kanya, ang prinsipyo niya is, kailangan makatapos ka pa rin ng pag-aaral. Kasi once you have that, parang, syempre, yung mindset talaga na kapag ka nakapagtapos ka, meron ka talagang magandang job. Parang ganon. So, iba-iba eh. Depende talaga sa experience. So, wala akong masasabi na hindi rin ako against or whatsoever. Iba-iba din naman tayo ng preferences. Ayun. sa akin naman, as long as you have the privilege to study, may magsusunod. Oo. Go pa rin talaga. Tsaka kung bata ka pa or, totoo. Ako nag-giveaway ako dun sa Tsaka kapatid iba yun. namin na first nakaka-graduate sa family. Yes. Yung nasa Europe. Nag-giveaway talaga ako sa kanya kasi kung sabay kami nag-aaral, wala nag-work para sa family. Oo. Pareho kasi breadwinner kami, di ba, pareho. Pero nung nabigyan kami ng opportunity na mag-aral,
sabi ko sa kanya, mag-aral ka, magtapos ka. Oo. So, nag-aral talaga siya, nagtapos siya. Yun. Pero yun, as long as nga na may privilege ka or kaya, go pa rin. Kasi sayang true, yeah. Parang yun naman yung gusto niya. Yeah. So yun, sabi ko, hindi ako graduate. So, yung edge kasi na, ang before ang alam ko lang talaga is yung traditional. Yeah. Tapos kailangan, ito yung mo sa resume mo, ganun. Hindi pa Tapos wala kang, skills, no? tapos wala kang malagay, no? Oo, Kasi, pauso yung skills anong mo work na, mo? Di ba ngayon skills na ang hinahanap? Kaya ang naging work ko talaga is call center. Kasi, Hindi doon, kailangan, diba? kahit undergrad ka, pwede. Yes. Basta, Yung work may ko. training ka, tapos makakapag-English ka, tapos, for me kasi that time, 12,000 per month. Ang laki na nun sa kasap ko. Oh my God, dream job. Dream job ko talaga siya kasi naiingit ako sa brother ko. Sabi ko, bakit ganun? Kasi nakapagtrabaho ako sa cashier, sa Jollibee, sa SM, ganyan. Sabi ko, Nakwento mo yun. oo, sabi ko, ang galing ng kuya ko, idol ko talaga siya. Kasi siya nakaupo lang siya sa office, tapos nagko-course lang, tapos yun na yun, tapos ang laki pa ng sahod niya. Tapos nag-apply ako sa mga call center, sa mga BPO, lagi akong rejected. Nagpunta ako ng Alabang, hindi ako natatanggap. Sabi ko, ba't ganun? Hindi yata talaga ako magaling. Kasi nagpunta ako ng Alabang, hindi ako natanggap. Basta madami ako in-applyan. Hanggang sa last source ko na, sabi ko, last source ko na dito sa Dasma. So, nag-apply ako, dun ako natanggap. Ang galing talaga, sabi ko, Lord, ang galing. Kasi sa malapit pala ako dadalhin. Kaya parang hindi na ako, Night shift. 4 years ako dun. Bago ako mag-freelance. So, yun na yung naging journey ko. Pero, ano na yan? That's another story. Yes. So, eto. So, yung... Pwede natin i-share relationship with work. Yeah. Topic din yun. Maraming makakarelate. Totoo. Yes, okay. So, yung sa akin naman sa money, meron akong bagong nahil sa sarili ko. Kasi di ba ako parang hassle-hassle ako. Kilala niya naman ako na nagkasakit pa ako. Oo, nagkasakit-sakit pa ako. Tapos, dumating ako sa point na nawalan ako ng client. Tapos, pero may savings naman ako. Pero ako kasi, goddess, usually, kapag kaya yung mga client ko laging madami. Kasi meron akong anxiousness na, hala, nawala yung client ko, wala na akong pera, ganon. Oo, kasi talagang, kasi yung lifestyle, yung gasto sa bahay, lahat kasi parang, syempre, sagutin mo yun. Tapos parang, paano ka na mabubuhay kinabukasan plus yung bills mo pa, yung mga... So, ganun ako, every time na pag nawala yung client ko, shit, sabi ko, laging maiisip ko parang, kailangan ko na ng bago, ganyan. Kaya hindi ako tumitigil sa pagtatrabaho. So, ngayon, ito na nga nangyari. Ano to? Parang, nawalan ako ng client. Tapos, syempre, may savings naman ako. Tapos, ngayon, before kasi, pag gano'n yung nangyayari, mainitin yung ulo ko sa bahay. Pag wala akong pera, lagi akong galit. Galit ako sa mga kapatid ko, tapos galit ako sa mundo. Tapos, basta goddess, talagang wala ka sa mundo, tapos low energy ka. Tapos parang nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Ganong levels. Tapos, eto yung bago kong nahil sa sarili ko. Ang galing talaga. So, nawalan ng client. Tapos, nare-regulate ko na yung emotions ko. Hindi na ako naiinis, hindi ako nagagalit. Alam mo, nag-iba. Ang mas nagiging... Kasi yung na-reframe ko siya eh. So, ang na-reframe ko sa sarili ko is, okay, so ngayon wala akong client, marami na akong time for myself. Di ba? Yeah. Tapos, gawa ko ng content. Tapos high energy. Tapos, iba yung excitement ko kasi parang you're doing it for yourself na, not for others. Tapos sabi ko, grabe. Sabi ko, sobrang, though, sometimes, sa gabi, napapaisip pa rin talaga ako. Kasi, syempre, I need to earn money. Kasi parang, everyday, you're losing money. Kasi, syempre, everyday, nag-earn ka ng money kapag, diba? Pag may clients ka. Kasi, syempre, mag-aantay ka ng 15, ganyan, may sahod na, ganyan. Tapos yun, nung time na yun, wala goddess, hindi ako namamroblema, ganyan. Tapos, sabi ko, ang galing. Sabi ko na, self-regulate ko na yung sarili ko. Tapos iniisip ko, siguro nagtataka din sa akin yung family ko. Kasi, talaga pag wala akong work talaga, mainitin yung ulo ko. Tapos, syempre, hindi ako makapagbigay ng pera. Hate na hate ko pag
kapag yung manghingi sila sa akin, kunyari baon ng kapatid ko, ganyan. Kasi nga, parang naano ko na, wala nga akong pera, manghingi ka pa. Parang ganon. Okay kayo, gano'n? Hindi naman. Hindi ko yan sinasabi. Sa akin lang, irritable lang ako. Kasi nga, hindi nga ako maberbal. Nagbe-verbal lang ako kapag yung nagbe-burst na ako na sobrahan ako ng galit. Yun lang. Pero hindi, Binabattle. oo, pero hindi ako nagsasalita sa bahay. Kaya pala nasabi mo na same ka rin sa akin, na parang titimpi ka hanggang sa mapuno ka, sasabog Oo. ka na. Hindi ako pala sumbat, hindi ako ganun. Hanggang sa kaya ko yun, talagang sinasarili ko lang lahat. Ganun siya. Anyway, ayun. Ang sarap lang sa feeling na kapag kayong nahihil tapos marunong ka na mag-regulate ng emotions. Yun talaga. So, ang ano talaga niyan is, your relationship with money is your relationship with yourself talaga. Yeah, with yourself talaga. Kasi kapag nahil mo yun sa inner self mo, yun. Totoo. Ang laki ng changes. Kasi, Growing up talaga yung mga ganyan. journey. Yes. Yung mga ganyan na mainitin yung ulo pag walang pera. Uy, Very diba? normal. Grabe! Pero hindi pa Oo, totoo yun. Kaya dati nagtataka ako, hala, ba't kaya yung papa ko mainitin yung ulo niya? Kasi lagi siyang galit. Ay, ba't kaya ganun yung papa ko ang higpit niya, tapos lagi mainitin yung ulo? Kasi pala stress pala yun. Kasi, syempre, ang dami namin magkakapatid, tapos stress siya sa family, 5 kami. Ang dami nilang bubuhayin. Tapos, pag magpapabili ako, kahit madami naman kaming pera, Jollibee lang, wala akong pera, sa sahod na lang. Parang, may pera naman tayo. Bakit hindi mo ako mabili? Parang ganon. So, syempre, pag bata ka, tapos, nakakairita. Alam mo yung, pagbukas yung mga ilaw, sabihin ng papa mo, o patayin niyo yung mga ilaw, patayin niyo. O bakit yung electric pan bukas patayin niyo yan, sayang yung kuryente. Di ba nakakainis? O yung tubig din yung pinatay. Parang lahat ng kilos mo, nagagalit yung tatay mo. Di ba? Nakakainis. Nung natutunan, yun nga, Nakakainis. maging abundant, nung tinuro sa akin ni Sisi Jassy yun, tsaka sa mga courses na inatenan namin. Yun. Ano na lang, magiging creative. Kasi creative na ako ngayon na talagang Yeah. na-unleash ko na yung creativity ko. Yun nga, kahit yung edge ko is, nag-focus naman ako sa skill building ko. Totoo. Nag-upskill kami na nag-upskill ni Sisi. So, yun, money flows, na lang, natural. Naturally. Yes. Abundance, no? Tsaka yung mindset na namin ngayon, palaging meron. Yeah, laging meron. Di ba? Nagdadating. Yes. Oo. Totoo, dumadating. Kasi, Yan laki ni universe. totoo. Tsaka, everyday naman, parang ano mangyari kung magmumukmuk ka? Parang wala na mangyari. Naabos lang yung energy. Yeah, oo, kaka-worry ng kaka-worry. I mean, sometimes, syempre, may mga times naman na may emotions ka na, alam mo yun, nagpa-fluctuate, lalo na tayong girls, pag magkaka-period. Pero kasi, parang may isip mo at the end of the day, parang, ala, nasayang yung araw ko. Ito, wala akong nagawa. Kung ito yung ginawa ko, edi sana, productive ako. Tapos, may visibility ka or whatsoever, kung ano man yung gusto mong gawin. Sayang yung araw. Pero meron ako i-share sa inyo about that. Ano yun? Yung relationship sa sarili niyo pa rin connected talaga yung money because dapat as a woman, you know when to rest. Oo, rest talaga. Especially yung sinabi mo na magkakaroon ka. Kapag magkakaroon ka na luteal phase na yan, which means your body is telling you to rest. Rest talaga yan. Tapos kapag ka naman nasa ka na, Maximize mo naman energy after talagang creativity flows ang Yes, dami. after Yan. ng menstrual phase mo, yung luteal phase mo, very creative ka dyan. Mataas yung So, doon natin creativity. yung maximize. Dapat nasa luteal Natry mo phase yun? tayo ah. Tinatrack mo yung period mo? Oo, naka-flow ako. Not sponsored, pero you can use Flow to track your period. High flow. Hi, Flow! Pakialam mo yun. Ang dami natin. Yeah. So yun, girls, you have to track your period kasi it will help you. Oo. Totoo. Sa mood, emotions, ganyan. Alam mo kung bakit nafe-feel mo to. May totoo. awareness ka sa Kasi hormones natin yan eh. So, alam mo yun, when it comes to science, connected pa rin lahat talaga. With your body, with yourself. So, kailangan talaga you know yourself. Oo. Kaya your relationship talaga with yourself reflects your relationship with your money. And I think, That's a wrap. yes, meron ka ba ba i-share? Palayo na yun sa akin. Yun lang for today's video. Like, ang daming creative juices na doon. So, I hope guys na
it is very helpful for you and i-apply natin yan sa araw-araw nating buhay kasi araw-araw gumagamit tayo ng money. Yes. And ayun, let's be all abundant Abundant. in life. Yeah. Kaya iikot pa rin yan sa relationship mo. With yourself. So Yes. yeah, guys, track your period. Especially to the girls out there. Ayan. And please Yeah. like, Share and subscribe.